Ang Venezuela ang may pinakamalalang pamamalakad sa ekonomiya sa mundo. Kahit may matinding kompetisyon at malaking pahayag, walang ibang bansa ang nagkamali ng ganito kalala kahit napakapribado ng kanilang posisyon. Ang Venezuela ang may pinakamalaking reserba ng langis sa kahit anong bansa sa mundo at malayo ang agwat nito. Kailangan pa ng Saudi Arabia makahanap ng langis na kasing dami ng buong United States para matapatan ang reserba ng maliit na bansang ito sa Timog Amerika. Madalas nating makita dito na ang yaman sa likas na yaman ay hindi garantiya ng kasaganaan. Pero sa ganitong kayamanan, pwede sanang mapasama ang bansa sa pandaigdigang mataas na antas ng lipunan. Sa kasamaang palad, ang dapat sana'y madaling daan tungo sa kasaganaan ay nasayang at mula sa rurok nito, nawalan ang bansa ng mahigit 80% ng gross domestic product nito sa loob lang ng wala pang isang dekada. Sobrang napabayaan ang ekonomiya, kaya pati mga internasyonal na ahensya ng ekonomiya ay tumigil sa pagkuha ng datos. Nakakatawa sana ito kung hindi lang trahedya. Isa na ngayon ang bansa sa pinakamapanganib at pinakamahirap na ekonomiya sa mundo. Ang Venezuela, dahil sa iba't ibang dahilan na bawat isa ay karapat-dapat talakayin ng hiwalay, ay naging napakahiwalay mula sa ibang bahagi ng mundo. Ang mga tao nito ay umaalis ng maramihan. At ang pamahalaan ay naging sobrang hindi matatag na hindi na nito makuha ang kinakailangang lakas tao at pamumuhunan para magamit ang saganang reserba ng langis nito. Ito ay isang situation na hindi naman gumaganda. Noong huling taon, nagbanta ang bansa na aneksahin ang Guyana, dahilan ng lalong paglayo nito sa pandaigdigang komunidad. Noong huling bahagi ng nakaraang buwan, nagsagawa ang bansa ng kontrobersyal na eleksyon na nagdulot ng tanong kung sino ang namumuno. Ang Venezuela ay parang isang bansa na nanalo sa loto pero sobrang inutil para kunin man lang ang kanilang premyo. Lalo na ang pamahalaan ang pera kapag nakuha na nila ito. Mas marami kang matutunan sa kabiguan kaysa tagumpay. Kaya magandang dito magsimula. Bakit ang bansang maraming biyaya ay nauwi sa matinding kahirapan? Ito bang mga problema ay dulot lang ng loob? O may panlabas ding dahilan sa pagbagsak? At syempre, sa huli, may makatotohanang paraan ba para muling mapaunlad ng bansa ang ekonomiya nito? Kapag natapos na natin iyon, mailalagay na natin ang Venezuela na pinakamasamang napamahalaang ekonomiya sa Economics Explained Leaderboard. Kung nagpapatakbo ka ng negosyo, alam mong mahirap pamahalaan ang mga komplikadong proseso at napakaraming uri ng mga kagamitan at teknolohiya. Ang paglipat-lipat ng platform or app para sa maliliit na gawain ay hindi maganda. Kaya nandyan ang sponsor naming Odoo bilang isang all-in-one na sistema para sa pamamahala ng negosyo. Sakop ng software ng Odoo ang lahat sa iisang lugar. Mula sa CRM para sa pagbuo ng leads at pagsubaybay ng mga deal, hanggang sa accounting na automatikong gumagawa at nagpapadala ng mga invoice, sa pagsubaybay ng inventaryo at marami pang iba. Sa Odoo, maaari mong gawing mas maayos ang iyong mga proseso, bawasan ang pagiging komplikado at tunay na mag-focus sa pagpapalago ng iyong negosyo. Ang madaling gamitin nitong interface at nako-customize na mga tampok ay nagbibigay daan sa amin na iangkop ito ayon sa aming mga particular na pangangailangan. Para sa amin, lalo na, napakalaking tulong ng CRM sa pamamahala ng aming sales pipeline, pag-schedule ng mga tawag, at pagpapadala ng mga quotation sa ilang pindot lang. Ginagamit nito ang artificial intelligence para i-score ang leads na kapaki-pakinabang sa pagkuha ng brand deal. Akma ito sa pangangailangan namin. Pero marami pang ibang solusyon na pwedeng piliin depende sa negosyo mo. Ang pinakamagandang bahagi dito ay pipiliin mo lang ang mga app na kailangan mo. Kaya flexible at tipid gamitin ang Odoo. Dagdag pa rito, may 14 na araw na libreng pagsubok na hindi kailangan ng credit card. Kaya pwede mong subukan kung bagay ito sa'yo. Kung handa ka ng i-level up ang negosyo mo, i-click ang link sa ibaba para simulan ang libreng Odoo trial at alamin kung paano ito makakatulong sa negosyo mo. Sa halos buong kasaysayan ng bansa, ang Venezuela ay naging teritoryong umaasa sa langis. Maging ang mga katutubo ay regular na gumagamit ng langis na lumalabas mula sa lupa upang mapanatiling naglalagablab ang apoy sa buong gabi o gawing hindi tinatablan ng tubig ang kanilang mga bangka bago pa man dumating ang mga Kastila. Nanghina ang bansa matapos ang paglaya nito noong ika-19 na siglo at hindi lang nakinabang ang bansa sa pagkakatuklas ng langis. Ito rin ang tanging dahilan kung bakit nanatiling matatag ang pamahalaan sa pamamagitan ng pondo ng estado o tahasang panunuhol. At sa loob ng ilang panahon, kahit hindi perpekto, gumana ito. Ang makabagong Venezuela ay kilala bilang petro-rentier na estado na umaasa sa malaking kita mula sa upa ng negosyo, pamahalaan at dayuhan. Lumobo ang produksyon mula 1 milyon hanggang 100 at 37 milyon bariles noong 1900 at 20-S
kaya naging pangalawa ang Venezuela sa Estados Unidos sa produksyon noong 1929. Noong 1900 at 35 lumobo ang Venezuelan Boulevard at naging pangunahing prioridad ang langis, na bumuo ng 70% ng export ng bansa at nagdulot ng Dutch disease, isang kalakarang tumagal hanggang ika-21 siglo. Bilang resulta, nakaranas ang bansa ng maayos na paglago, kahit na ito ay nakabatay ng husto sa pagkuha ng langis upang pondohan ang isang ekonomiyang hindi naman kayang tumagal ng mag-isa. Nakasalalay din ito sa pag-aangkat ng karamihan sa pangangailangan ng bansa kapalit ng langis. 3 dayuhang kumpanya, Gulf Royal, Dutch Shell, at Standard Oil, ang kumokontrol sa 78% ng industriya ng langis sa Venezuela. Binago ng pamahalaan ang sektor ng langis para madagdagan ang pondo ng bayan. Ang batas sa hydrocarbons ng 1943 ay unang itinakda sa direksyon yon, na nag-aatas sa mga dayuhang kumpanya na ibigay ang kalahati ng lahat ng kita mula sa langis sa estado. Nagpalaki ito ng kita ng gobyerno ng 6 na beses sa 5 taon. At ilang panahon itong naging epektibo. Noong 1950s, kabilang ang Venezuela sa mga ekonomikong superpower at ika-4 na pinakamayamang bansa noon. Pagsapit ng dekada 19 na 60, napakalaki na ng estado ng Venezuela bilang petrostate, kaya't sumali ito sa Saudi Arabia, Kuwait, Iran, at Iraq, at naging isa sa mga natatag ng Organization of the Petroleum Exporting Countries, na mas kilala bilang Organization of the Petroleum Exporting Countries. Magandang hakbang ito sa pag-e-export dahil pinayagan ang mga bansa tulad ng United Arab Emirates, Qatar, at Libya na kontrolin ang produksyon at magtakda ng presyo para mapanatiling mataas ang halaga. Sa technical, ito'y price fixing gamit ang monopolistikong kapangyarihan. Hindi ito naging issue dahil sila ay mga soberanong entidad, di tulad ng korporasyon na kailangang sumunod sa batas ng mga bansang pinapatakbuhan. Ang Venezuela, pati na rin ang iba pang mga bansang nabanggit, ay nasyonalisa ang kanilang mga industriya ng langis. Para sa Venezuela, ang nasyonal na kumpanyang ito ay tinatawag na Petroleas Venezuela Sociedad Anónima o Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima sa madaling salita. Lalong naging mabilis ang takbo ng lahat ng ito nang patuloy na makadiskubre ang Venezuela ng mga deposito ng langis na nagdala rito mula sa pagiging isang simpleng estado ng langis tungo sa pagiging pinakamalaking estado ng langis sa buong mundo mula pa noong unang bahagi ng 2000. Nagdulot ito ng pagsabog sa ekonomiya kung saan ang gross domestic product ay umabot sa 300 at $72 bilyong noong 2012. Ang mga mahalagang export ang nagpapatakbo sa ekonomiya. Ang gross domestic product ay binubuo ng pagkonsumo, pamumuhunan, gastusin ng gobyerno, at netong export. Kaya paano nga ba naging mahirap ang isang bansa na may napakaraming potensyal? Sa totoo lang, maaaring ibuod ito sa isang salita: maling pamamahala. Halimbawa nito ang aksyon ng gobyerno bago at matapos tumaas ang presyo ng langis noong 2004. Sabi ng International Energy Agency, ang pagtaas ay dahil sa malakas na demand sa Asya at Hilagang Amerika. Hindi rin nakatulong na ang nagaganap na digmaan sa gitnang silangan ay nakaapekto sa mga supply chain ng iba pang malalaking tagapagtustos sa mundo. Gumawa ng mga hakbang ang Venezuela upang mailagay ang sarili nito sa isang kapaki-pakinabang na posisyon para mapakinabangan ang pagtaas na ito. Noong 1900 ang bagong pamunuan ay nagbukas ng oil field, nagtakda ng kota at naging mahigpit sa korupsyon at burokrasya. Binawasan nila ang Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima pagkatapos ng 2000 at 2 welga at pinalitan ang libu-libong manggagawa ng mga sumusuporta sa bagong layunin. Dahil dito, napuno ng pera ang Venezuela at ang gobyerno, kahit sa panlabas na anyo, ay sinubukang pagandahin ang pamumuhay gamit ito sa pamamagitan ng napakabait na mga sistemang pangkawanggawa. Ang healthcare, subsidiya sa pagkain, at edukasyon ay nagsilbing pangunahing haligi upang ipakita sa mundo at sa mga tao ang mga palatandaan ng matatag na pamumuno. Dahil sa tulong panlipunan at pagbaba ng kahirapan, naging kwento ng tagumpay sa ekonomiya ang Venezuela para sa mga mamamayan, na siyang layunin ng gobyerno, lalo na matapos masira ang tiwala sa mga institusyon sa nakaraang 50 taon at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis at malalaking proyektong pangkawanggawa. Sa simula ng 2000, ang bansa ay tila magiging pinakamatagumpay na progresibong kwento sa modernong Latin America. Pero may malaking problema. Hindi talaga ito gumana, o kung gumana man, hindi nagtagal. Siyempre, kapag nagawa ng tama, ang malalakas na export ay minsan kayang protektahan ang ekonomiya mula sa mga bagay tulad ng krisis pinansyal noong 2008. Mababa ang elasticity ng supply at demand ng langis dahil magastos at komplikado ang pagkuha nito at limitado ang pagpipilian ng tao sa sasakyan.
Hindi rin naranasan ng Venezuela ang hirap sa gastos ng pagtatayo ng extraction infrastructure. Parang lumulutang sa langis ang bansa nila. Kaya hindi na kailangan ng offshore or advanced na pagbabarena. Pwede nilang tusukin ang lupa at lalabas na agad ang krudo. Ang talagang nagbago ng lahat ay ang paggastos. At mas particular, kung paano ginastos ang perang ito. Malaking problema ang korupsyon sa lahat ng antas. Mula sa maliliit na lagay sa mga lokal na pulis hanggang sa pambansang pamahalaan. At dahil napakaraming pera ang nakataya, nagkaroon ng insentibo para punuin ang bulsa ng mga tao. Ang pinakainaasam na mga trabaho sa bansa ay naging mga trabaho sa gobyerno na pinupondohan ng kita mula sa langis dahil madali nilang magagawang magbulsa ng pera mula rito. Bilyon-bilyong dolyar sa opisyal na paglilipat ng pondo ay hindi pa rin natutunton. Hindi pa dito kasama ang mas karaniwang korupsyon sa individual na antas. Noong 2006 na bunyag na ilang bangkero sa Venezuela ang kumita sa pagbili ng gobyerno ng mga bono ng Argentina na nakaapekto sa pambansang kabangyaman. Kasama rin ang mga programang panlipunan na maganda lang sa unang tingin. Populista ang patakaran ng gobyerno at nakatuon sa pamimigay ng pera mula sa langis para mapanatili ang suporta ng tao. Hindi naman ito masama dahil sa huli, ang likas na yaman ay pag-aari ng mga tao. Pero naging labis na dependent ang bansa sa presyo ng langis, lalo na nang sumunod ito sa Organization of the Petroleum Exporting Countries quotas. Ibig sabihin, dahil maganda ang panahon at mataas ang presyo ng langis, napataas ng Venezuela ang gross domestic product nito hanggang 2014. Ngunit nagbago ito nang magsimulang magkaroon ng ilang problema. Bumagsak ng 73% ang kita mula sa langis mula 2000 at 12 hanggang 2020 matapos ang mahigit isang dekadang pagtaas. Sa parehong panahon, bumaba ng 72% ang kita kada tao. Noong 2000 at 14 umabot sa 69% ang inflasyon, pinakamataas sa mundo noon. At noong 2000 at 18 tumaas ito sa mahigit 130,000 hanggang 2000 at 23. 170% pa rin ito. Ang halos lubos na pag-asa sa langis ay palaging magdudulot ng mga hamon, ngunit mas may kinalaman ang mga problema ng bansa sa kung paano hinarap at patuloy na hinaharap ng pamahalaan ng Venezuela ang dapat sanay ginintuang pagkakataon. Siyempre, dito natin binabanggit ang Norwega, ang pamantayang ginto sa pamamahala ng yaman mula sa langis. Parehong may pag-aari ng pamahalaan ang industriya ng langis sa dalawang bansa. Ngunit ang pangunahing pagkakaiba ay ginamit ng Norwega ang kanilang langis upang lumikha ng pangmatagalang yaman, habang ang Venezuela naman ay parang nanalo lang sa loto sa aspeto ng makroekonomiya. Ngunit ginastos lang lahat sa mansyon at magagarang sasakyan. Ginagamit pa rin ng Norwega ang kita mula sa langis upang pondohan ang malalaking programang panlipunan. Pero ang tanging pagkakaiba ay inilalagay muna nila ito sa isang investment fund, sa halip na gamitin ang kita mula sa langis para sa pansariling interes at bigyan ng panandaliang kasiyahan ang kanilang mamamayan. Itinatag ng Norwega ang pinakamalaking sovereign wealth fund sa buong mundo. Ngayon, nagkakahalaga ito ng 1.6 trilyon o 275,000 bawat mamamayang Norwegan. May patakaran ang Norwega na ang gastos mula oil fund ay hanggang inaasahang kita lang, na tinatawag na 3% patakaran. Ibig sabihin ito, hindi talaga ginagastos ng bansa ang kanilang hindi napapalitang kita mula sa langis, kundi ang kanilang konserbatibong kinikita mula sa mga investment ang kanilang ginagastos. Mayroon din itong mga limitasyon kung saan hindi maaaring mag-invest ang pondo sa mga bagay na itinuturing ng bansa na immoral, na ironically ay kasama ang fossil fuels. Ngayon, ihambing mo ito sa Venezuela na walang mga limitasyon tulad ng 3% patakaran. Maaaring nagawa ng gobyerno ng Venezuela na magbigay ng malaking halaga ng pera pabalik sa mga tao sa maikling panahon. Kapalit ng suporta ng publiko at rehiyon, nagkaroon ng malaking kakulangan sa pondo. Sa huli, mas pinili ang personal na pondo na pabor sa ilang grupo kaysa sovereign wealth fund na para sa lahat. Matapos maubos ang kita sa langis, nagkakaroon ng di pantay na yaman at kapangyarihan. Ang pangunahing sanhi ng paghihirap sa Venezuela ay ang hatian at paggamit ng kapangyarihan. Magkatulad ang layunin ng dalawang bansa sa pamamahala ng industriya ng langis. Gusto nilang gamitin ang yaman para yumaman ang gobyerno at magtatag ng mga sistemang magpapasaya sa tao. Habang nagpatupad ng maingat na plano at mahigpit na patakaran ang Norwega, ang nasyonal na industriya ng langis ng Venezuela ay nabigong gumawa ng regulasyong magtatagumpay sa pangmatagalan. Kaya lumilitaw ang tanong, ang mga problemang ito ba ay galing sa loob o may panlabas na puwersang nagtutulak sa pagbagsak nito? Sa kasaysayan, binigyan ng Venezuela ng labis na kapangyarihan ang mga kanluraning korporasyon, imbes na itaguyod ang pagsasanay ng sarili nilang mamamayan.
kabaliagtaran ng ginawa ng Norwega na nilimitahan ang papel ng mga dayuhan. Maliit lang ang naging papel nito sa kasalukuyang krisis ng Venezuela. Mula 2005 nagpatupad ang Estados Unidos ng parusa sa mga individual at entidad sa Venezuela dahil sa kriminal, antidemokratiko o tiwaling gawain bilang tugon sa tumitinding pag-abuso ng pamahalaan sa karapatang pantao at korupsyon mula 2013. Sinasabing ginawa ito ng United States of America dahil banta ang Venezuela sa kanilang industriya ng langis. Pero ang mga parusang ito ay tila dagdag pasanin lang sa sunod-sunod na pagkabigo sa bansa na dapat sisihin ang gobyerno ng Venezuela. May ilang halimbawa para magpaliwanag ng sitwasyon. Ang bansa ang may pinakamalalang karapatan sa ari-arian sa mundo. Kadalasang kinukuha ang mga ari-arian ng walang bayad. Natatakot ang mga dayuhang kumpanya at karamihan ay umalis na dahil bagamat mayaman sa langis. Delikado ang magnegosyo doon. Parang kumukuha ka ng ginto kay smog. Malaki nga ang kita. Pero may mas ligtas namang paraan para makuha iyon. Pwede naman nilang kunin ang sarili nilang langis. At meron silang sariling kumpanya ng langis ng estado. Pero palpak pa rin dahil naubusan na sila ng matatalinong tao para magpatakbo nito. Hindi sapat ang brain drain para ilarawan ang pag-alis ng tao sa Venezuela. Mahigit 6.1 milyong mga refugee at migrante ang umalis sa Venezuela dahil sa kaguluhang pampolitika, kawalang tatag ng ekonomiya, at patuloy na krisis panghumanitarian. Umalis ang mga edukadong tao sa bansa dahil mas maganda ang mga oportunidad sa ibang lugar na hindi nakadepende sa pagkakaroon ng komportabling trabaho sa gobyerno kung saan maaari nilang mawala ang kanilang mga ari-arian anumang oras o maging biktima ng karahasan, politikal man o kriminal. Sa kahit anong paraan, palpak ang gobyerno dahil naubos ang biyasang manggagawa at walang international na pamumuhunan. Hirap na silang mag-drill ng langis, ang natitirang lifeline nila. Nangunguna ngayon ang bansa sa misery index. Mataas ang krimen at inflation kumpara sa ibang bansa. Ang gobyerno na desperadong kumakapit sa kapangyarihan. Lalo pang pinapalala ang sitwasyon sa pamamagitan ng mga hakbang tulad ng pagsakop sa Guyana matapos nilang madiskubre ang langis at pagpapatakbo ng mga eleksyong binatikos ng lahat. At kung walang malalaking pagbabago, sino ba sa matinong pag-iisip ang gugustuhing manirahan, magtrabaho o mamuhunan sa ganitong bansa? May paraan pa ba ang Venezuela para mapabuti ang ekonomiya nito? Sa totoo lang, base sa nangyayari, mukhang madilim ang hinaharap at parang walang pag-asa. Kamakailan, sinubukan ng gobyerno baguhin ang konstitusyon na nagbabawas pa ng demokratikong karapatan ng mamamayan. Walang duda na lalo nitong hihikayatin ang mga kanluraning bansa na higpitan pa ang mga parusa hanggang maresolba ang krisis. Dahil wala nang kita mula sa langis na makikinabang. Ang mga mahihirap at walang malinaw na plano para mag-diversify at malampasan ang isa sa pinakamatinding pagbagsak ng ekonomiya sa kasaysayan. Ang Venezuela ay isang bansa na halos walang nakikitang pag-asa. Ang bansa ay malinaw na halimbawa ng epekto ng Petrocurse kapag bigong gawing pangmatagalang biyaya ito. Ang pamunuan ng Venezuela ay nagkaroon ng lahat ng pagkakataong gawing yaman ang kanilang likas na yaman. Kung pinamahalaan nila ang yaman tulad ng Norway, United States o Canada, sana naedukahan nila ng maayos ang lakas paggawa, na-invest sa tumataas ang halaga, o nakagawa ng infrastruktura para suportahan ang iba pang industriya. Wala silang ginawa kaya pati ekonomiya at tao magdurusa sa mga susunod na dekada. Sige, oras na para ilagay ang Venezuela sa Economics Explained Leaderboard. Pero tandaan, huminto ang World Bank sa pagkuha ng macroeconomic data sa Venezuela noong 2014 dahil sa sobrang instability ng bansa. Para sa listahang ito, gagamitin natin ang tansya ng International Monetary Fund na halos pareho rin. Tulad dati, magsisimula tayo sa laki. Ang Venezuela ay may gross domestic product na 102 bilyon ng United States. Kaya ika-69 ito sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Nakakuha ito ng 5 sa 10. Nahati ito sa mabilis na kumakaunting populasyon na 28.3 milyon. Kaya ang bansa ay may 3,867. Ito ay halos isang kapat ng global average. At isa sa pinakamayamang bansa sa likas na yaman sa mundo. Kahalintulad ito ng Bolivia, Sri Lanka at Palestina na may 2 puntos sa 10. Ang katatagan at kumpiyansa ay, syempre, trahedyang napakasama. Sa gitna ng korupsyon, nasayang na yaman, pinakamasamang karapatan sa ari-arian, malawakang paglikas, pandaigdigang parusa, agresyon sa kapitbahay, hyperinflation, kakulangan sa pagkain, at mataas na krimen. Ngayon,
Isa ito sa pinakakondemang eleksyon sa makabagong kasaysayan. Napakababa ng grado, 1 sa 10 lang, dahil hindi pa aktibo ang digmaang sibil. Sa ngayon, ang paglago ay kabilang sa pinakamasama sa pangunahing ekonomiya nitong dekada. Simula 2012, bumaba ng mahigit 80% ang produksyon ng ekonomiya ng bansa mula sa pagiging gitnang kita at pandaigdigang kapangyarihan. Naging labis na, naghihirap na kortele ito. 0 sa 10 ang nakuha. Industriya naman, kahit may pinakamalaking reserba ng langis sa mundo, wala itong kakayahan para kunin at pagkakitaan ito. Isa itong dapat madaling pagkakitaan, pero hindi pa rin nagawa ng tama. Wala rin itong ibang lokal na industriya. Dahil lahat ay nadurog ng pagdomina ng industriya ng langis, hanggang sa ito mismo ay nadurog ng lubos na kawalang kakayahan sa ekonomiya. 0 sa 10. Sa kabuuan, nakuha ng Venezuela ang average score na 1.6 sa 10. Kaya huli, ito kasama ang Lebanon. Isang mas maliit na ekonomiya na wala ring mga benepisyong meron sana ang Venezuela. Kung interesado kang malaman kung ano ang nangyayari doon, gumawa kami ng isang buong video tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya ng Lebanon na maaari mong i-click ngayon sa iyong screen. Salamat pare, paalam.